Itong lalaking ito, bakit siya mukhang kaparehong-kapareho ng unang pag-ibig ng asawa ko? Baka naman. Mahal, hindi ka kailanman pumupunta sa mga press conference na ito. Bakit ngayon mo lang gustong sumama sa akin? Ano? Ayaw mo akong kasama? Syempre gusto ko. Asawa mo ako, paano ko hindi gugustuhin ang sumama ka sa akin? Kamukha niya, ang namatay na ang nakawala niya. Sino siya? Ipapakilala ko lang siya. Siya, ang bagong artist na kontrata lang namin. Siya ay Leo. Kakatapos lang niya. Hoy! Huwag mo siyang hamak dahil bata siya. Talagang magaling siyang mang-aawit. Victor. Hello, marami akong narinig tungkol sa iyo mula sa Binibining Lin. Sa wakas nakilala ko kayo ngayon. Talagang mayroon kang malakas na presensya. Ginoong Lu. Wala bang nagsabi sa'yo na ang pasahero ng kotse, bukod sa kanya, ay para sa akin lang? Victor. Binibining Lin ang nag-utos sa akin na umupo dito. Sinabi niya na mas madali ang pag-usap ng mga creative na bagay. Mahal, ang kampanya natin ay nagtatayo ng top-tier singer para sa bagong henerasyon. Ang Leo ay perpekto para dito. Pinapanta ko siya sa harap ngayon para pag-usapan ang branding sa hinaharap. Habang wala ako, sigurado ako na madalas siyang nakaupo doon. Mahal, sinasabi ko, isang beses lang. Sige na, upuan lang, hindi tayo bata, sino ang nakaupo doon ay hindi malaking bagay. Tama, tara na. Ang press conference ay malapit na matapos. Lumabas ka sa kotse. Binibining Lin, Victor, siya. Oh, mahal, huwag mong pahirapan ang Leo. Talagang late na tayo. Ayaw ko ng sinumang kumuha ng pwesto ko. Lumabas, hindi mo ba naiintindihan? Oh, mahal, sige na. Tigilan mo ang pag-aasta na parang bata. Okay, sino ang uupo sa harapan? Ganoon ba talaga kahalaga yun? Baka wala itong kahulugan sa'yo. Pero para sa akin, malaking bagay ito. Sige, bahala ka. Leo, umupo ka sa likod. Victor. Pasensya na, kasalanan ko. Okay na ba tayo ngayon? Pwede na ba tayong umalis? Ano ito? Bakit may shorts ang lalaki sa sasakyan mo? Victor. Akin yon. Kanina lang kasi sinabi sa akin ni Binibining Lin na samahan ko siya sa press conference. Sabi niya gusto niya akong turuan. Pero wala akong oras magpalit ng damit. Kaya sa kotse na lang ako nagpalit. Hindi ko pa naayos. Mahal, pinapalitan ko siya sa loob ng kotse, para lang makatipid ng oras sa pagsundo sa'yo. Huwag kang mag-isip ng kung ano, okay? Huwag mag-isip ng kung ano. Kaya pinapalitan mo siya sa loob ng kotse. Bukas, isasama mo na siya sa bahay niyo. Mahal, ano bang sinasabi mo? Si Leo, bagong graduate lang ng kolehiyo, natatakot siya sa'yo. Ano man yan, pagkatapos ng press conference, ipapaliwanag ko lahat pag uwi natin. Okay. Hindi na kailangang pumunta. Kanselado na ang press conference. Ano? Kinansela? Mahal. Napaka-importante ng press conference na ito para sa atin. Kapag kinansela natin ito, malaking halaga ng pera ang mawawala sa atin. Wala akong pakialam sa pera. May mas importante ngayon. Ano yun? Alam mong may pagkaok ako sa kalinisan, di ba? Ang gulo-gulo ng ginawa mo sa kotse. Hindi ba sa tingin mo dapat muna natin itong linisin? Hindi ba? Mahal. Ginoong Lu. Dahil kinansela na ang press conference, hindi mo na kailangang sumama pa. Pwede kang umuwi ng taxi. Binibining Lin. Mahal. Dapat pa rin natin siyang ihatid. Mahirap kumuha ng taxi dito sa lugar na ito. Ano ang relasyon mo sa kanya? Kung mahirap man siyang makakuha ng taxi o hindi, wala yon sa'yo. Victor. Maghintay ka lang. Nagsisimula pa lang ang totoong palabas. Mahal, bakit galit ka pa rin? Naipaliwanag ko na sa'yo ang lahat, nagkakamali ka lang ng pag-intindi.
Nagkakamali ng pag-intindi? Simula nang sumali sa kumpanya, yang si Leo, todo ang pag-asikaso mo sa kanya, inaasikaso mo ang bawat kailangan niya. Parang hindi yan ang estilo ng isang cold, aloof CEO. Na tulad mo. Anong ibig mong sabihin, inaasikaso ang bawat kailangan niya? Ay, mahal. Pinapalaki mo ang isang bagay na maliit, iginagalang ko lang ang talento niya. Yun lang, alam mo. Sa merkado ngayon, napakahirap makahanap ng dekalidad na mga awit na tulad niya. Para sa akin, kasangkapan lang siya. Sinisiguro ko sa'yo. Wala talagang anuman sa pagitan namin. Heto, ito ang inihanda ko para sa'yo. Isang pandaigdigang limited edition na relos. Nagustuhan mo ba? Ilang araw na lang, anniversary na ng kasal natin. Akala ko, nakalimutan mo na. Anniversary. Sabihin mo, na hindi mo nakalimutan. Paano ko makakalimutan? Paano ko malilimutan? Mahal, syempre naaalala ko. Oo nga pala, ito. Ang regalo ko para sa'yo, para sa wedding anniversary natin. Mahal. Alam kong palagi akong abala sa trabaho, at hindi tayo madalas magkita. Natural lang na magduda ka sa akin, pero asawa mo ako, kilala mo ako. Wala nang iba para sa akin. Kundi ikaw. Hindi ako sigurado dyan. Hindi ba mayroon pa ring isang lalaking? Hindi mo malimutan ang unang pag-ibig mo? Bakit mo binabanggit siya? Matagal na yun. Matagal ko na siyang nakalimutan. Sa ngayon, ikaw lang ang nasa puso ko. Mabuti, basta panatilihin mong malayo. Kay Leo, papatawarin kita. Naiintindihan ko na. Kaya pala ang asawa kong mahal, ay hindi naman talaga nagdududa sa akin. Nagseselos ka lang pala. Sige. Ipinapangako ko, talagang magkakalayo kami mula ngayon. Heto. Isusuot ko na ang relos para sa'yo. Mula ngayon, talagang magkakalayo kami. Mabuti. Dahil, tapat ka naman sa sinabi mo, papatawarin kita. Pero mahal. Sa hinaharap, huwag mo na akong bigyan ng mamahaling regalo. Ayoko niyan. Gusto ko lang ang asawa ko, sa tabi ko araw-araw. Sige. Ipinapangako ko. Binibining Lin. Handa na ba ang relong ipinapaghanda ko, sa'yo? Opo, Binibining Lin. Pero kung malaman ni Sir na huwad ang relo niya, Ang tunay. ay ibibigay mo kay Liulu, hindi ba siya magagalit? Huwag mo lang sabihin sa kanya, at ayos na yun. Bukod pa riyan, marami namang relo ang asawa ko. Hindi niya to mamimiss. Ngayon, si Leo ang bituin ng kumpanya natin. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos sa mga suot o gamit niya. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko po. Binibining Lin. Magtuloy ka na sa trabaho mo. Sana nasa tabi ko pa rin siya. Sir, masyadong mabaho ng mantika ang kusina. Ako na po ang bahala. Ayos lang. Nitong mga nakaraang araw, sumasakit ang tiyan ng asawa ko dahil sa stress sa trabaho. Noon, gumagaling lang siya. Pagkatapos uminom ng sopas na ginagawa ko. Hindi mo na kailangang mag-abala ngayon. Ako na ang gagawa. Oo nga pala. Itabi mo nga itong relo para sa akin. Regalo ito ng asawa ko para sa anibersaryo namin. Global Limited Edition ito. Kaya hindi natin pwedeng madumihan. Ang bait-bait naman ni Binibining Lin. Ang relong ito ay mukhang mamahalin pero simple lang. Bagay na bagay. Sa'yo. Sir, hindi ba Global Limited Edition? Ang relong ito. Bakit may basag? Baka peke. Hindi naman siguro. Pwede ka nang umalis. Sige. Assistant Chen, tulungan mo akong alamin kung may binili ang asawa ko kamakailan, kung ano ang binili niya, at kanino niya ibinigay. Lalo na, ang mga bagay tulad ng relo. Opo, Ginoong Fu. Stella Lin. Sa lahat ng taon ng pagsasama natin, ang dami ko nang ibinigay sa'yo. Pero hindi ko inakala
Nasa anibersaryo ng kasal natin, bibigyan mo ako ng pekeng relo. Aalamin ko kung anong sikreto ang itinatago mo sa akin. Mahal. Mahal. Ang distraction mo nitong mga nakaraang araw. Kung may iniisip ka, sabihin mo sa akin. Ano naman ang maiisip ko? Ito lang kasi. Sobrang hektik lang ng trabaho nitong nakalipas. Mahal. Ang tagal na nating mag-asawa ngayon. Hindi ba sa tingin mo? Panahon na para magkaroon tayo ng anak? Anak. Bakit bigla-bigla mo to binabanggit? Tingnan mo, nasa mahalagang yugto ang kumpanya ko. Sa pag-unlad nito ngayon, wala tayong oras para mag-alaga ng bata sa ngayon. Pag-usapan natin yan pagkalipas ng ilang taon, sige. Wala kang oras, pero ako meron. Basta magbuntis ka lang, wala kang dapat alalahanin. Ako ang bahala sa lahat. Pero, Mahal. Gusto ko talagang magkaroon ng anak. hindi naman magagawa ng isang tao lang ang pagpapalaki ng bata. Maghintay muna tayo ng kaunti, hindi lang talaga tama ang timing. Ayaw mo bang magkaanak? O hindi mo kayang bitawan ng nakaraan? Anong ibig mong sabihin, bitawan ang nakaraan? Sabi ko hindi ngayon ang tamang panahon. Hindi talaga. Gusto kong malaman ang dahilan. Anong dahilan ang meron? Hindi lang talaga tamang panahon para magbuntis, yun na yun. Ano bang gusto mong gawin ko? Mahal. Pangako sa'yo. Kapag mas naging matatag na ang kumpanya ko, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag kang magalit. Yung usapin sa bata, ipagpaliban muna natin ngayon. Mag-focus muna tayo sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Nauunawaan ng asawa mo ang lahat. Sige. Maliligo na ako. Ano? Nalaman mo na? Opo, Ginoong Fu. Yung relos na ibinigay sa inyo ni Binibining Lin. Ay huwad, mabibili mo pa rin yun online. ₱9 at ₱9 libreng pagpapadala. Tungkol naman sa Global Limited Edition na relo na yon, ibinigay niya ito kay Leo. Aba, alam ko na. Stella, hindi ako makapaniwalang gagawin mo ito. Hindi mo kayang bitawan ng nakaraan, di ba? Kaya't sisiguraduhin kong mananatili ka sa nakaraan magpakailanman. Kaya, ano sa tingin mo? Si Binibining Lin mismo ang pumili nito para sa akin. Ang ganda, di ba? Ang kintab, malamang napakamahal. Sabi ni Binibining Lin, basta gusto ko ito, kahit anong presyo, sulit. Alam mo, sa tingin ko, eksaktong katulad ng kay Ginoong Fu, matalinong mata. Nagsaliksik ako. Ang relo ni Ginoong Fu ay peke. Ang sa akin ang tunay. Ibig mong sabihin, ang tunay ang ibinigay sa iyo ni Binibining Lin at ang peke naman, ang ibinigay sa sarili niyang asawa. Leo, si Binibining Lin ay tiyak na, nahuhulog na ang loob sa iyo. Malapit ka ng yumaman, syempre. Pero kasi si Binibining Lin ay hindi pa talaga nagpapakita ng malinaw na senyales sa akin. Sa tingin mo ba dapat ako ang unang umaksyon? Sandali, paano kung si Binibining Lin ay mahilig sa pagpapahirap? Ano ang dapat kong gawin? Hindi naman ako pwedeng maghintay lang. Kailangan mong ipaglaban ang karapatan mo. Ito ang ideya. I-post mo ito sa feed ng social media mo. Ipaalam mo sa lahat tungkol sa espesyal na relasyon mo kay Binibining Lin. Espesyal na. Tama ka, ipopost ko na ito ngayon. Isang regalong personal na pinili ni Binibining Lin. Sobrang gusto ko ito. Salamat, paborito kong Binibining Lin. Lagi kong maaalala, ang sinabi mo sa akin, basta gusto ko ito. Kahit anong presyo, sulit. Iniisip ko kung ano kaya ang ekspresyon ni Victor. Kapag nakita niya ang post na ito. Stella, Leo, kaya pala kayong dalawa ay naglalambingan sa likod ko, ha? Ginagawa akong tanga. Sige. Ganti. Hindi ko hahayaan kayong dalawa ay manatili sa pantasyang ito. Stella, hindi ako makapaniwala. Ibinigay mo ang regalo para sa akin, sa kanya, at ngayon ginagamit niya ang tiwala na ibinigay mo. Para magyabang sa harap ko. Parang, sa paningin mo, ang meron tayo ay walang halaga.
Ginoong Fu. Ipapasibat ko ba siya? Hindi. Ang mga maliliit na trick niya. Ako mismo ang haharap sa kanya, para sa kanya. Siya ay isang kasangkapan lang, wala nang iba. Pero, ipinost pa niya sa feed ng social media, hindi man lang nag-block sa kahit sino. Hindi ba yan ay deklarasyon ng gyera laban sa'yo, kung wala kang gagawin? Hindi ba ibig sabihin na tatakot tayo sa kanya? Ginoong Fu, tingnan mo. Isang regalo, personal mula sa Binibining Lin. Gusto ko talaga ito. Salamat, pinakamamahal kong Binibining Lin. Hindi ko kailanman makakalimutan ang sinabi mo. Kung gusto ko ito, walang presyo na mataas. Stella, hindi ako makapaniwala. Nagagamit ka ng parehong trick sa mga lalaki. Akala ko. Pagkatapos ng huli, pagkatapos kong ilagay ka sa lugar mo, matututo kang umatras. Pero patuloy kang nagpapalagay ng swerte. Tumapak ka ulit sa linya. Ginoong Fu, tahimik lang ba talaga tayo? Hayaan siyang magkalat ng nonsense sa buong kumpanya. Hindi ito katulad mo, sir. Ang pagharap sa tanga tulad niya, simple lang. Assistant Chen, hindi ko pakialam kung paano mo gagawin. Bukas, para sa lahat sa kumpanya, maliban sa Leo, maghanda ng relo para sa bawat isa. Lahat. Ginoong Fu, 10-10 milyong piso yon. Hindi mahalaga sa akin ang gastos, ang mahalaga ay magtugma sila. Oh, at isa pa. Bukas, sa kumpanya, mag-organisa ng isang seremonya ng paggawad. Lahat ay dapat dumalo. Kasama ang seguridad. Naiintindihan? Isang seremonya ng paggawad. Ginoo, ano ang plano? Makikita mo. Gawin mo ito. Opo, Ginoo. Stella. Kaya pinoprotektahan mo si Leo? Kaya makikita ko kung hanggang saan ka pupunta para sa kanya, at kung ano ang gagawin mo sa akin. Mahal. Ano ang okasyon? Bakit biglang magdaraos ng seremonya ng paggawad? Wala akong ideya kung ano ang pinagsasabi mo. Nitong mga nakaraang araw, lahat ay nagpapakahirap sa trabaho. Siyempre magdaraos ako ng seremonya ng paggawad, para kilalanin ng maayos ang lahat. Ano? Ikaw lang ba ang pwedeng magbigay ng regalo? Hindi ako pwedeng? Mga regalo. Anong mga regalo? Mahal, nagkakamali ka na naman ba? Ngayon, ay ika-4 na anibersaryo ng kumpanya. Salamat sa inyong pagsasamahan sa hirap at ginhawa, at sa inyong pagsisikap. Dahil sa inyo, ay umunlad ang kumpanya. Ang inyong dedikasyon, ay hindi napapansin. Lalo na ang sayo. Jiang, halika rito. Ginoong Fu, tinawag niyo ako. Jiang, ikaw ang may hawak ng seguridad dito sa kumpanya, at ibinigay mo ang lahat ng iyong makakaya. Ngayon, nais kong ibigay sa iyo ang pagkilala na nararapat sa iyo. Ginoong Fu, ito, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi na kailangan ng lahat ng ito. Isa ka sa mahalagang bahagi ng kumpanyang ito. Ito ang nararapat sa iyo. Tingnan mo kung ano ang iyong palagay. Ito ay isang Global Limited Edition na relo. Ito ay isang Global Limited Edition na relo. Nagustuhan mo ba? Global Limited Edition. Ginoong Fu, ibigay mo talaga ito sa akin. Pero, isa lang akong gwardiya. Ito, napakamahal ng regalong ito. Ano naman ang masama sa pagiging gwardya? Ang iyong mga kontribusyon ay hindi kakaunti kumpara sa iba dito. Halika na. Suotin ko ito para sa'yo. Tingnan mo, ang isang lalaki, sa kanyang buhay, dapat ay magkaroon ng relong talagang kanya. Hindi pa ako nakakita sa buhay ko ng relong kagandahan nito. Hoy, tignan niyo ito mga kasama. Ang ganda, di ba? Ha, ang ganda, no? Haha. Huwag kayong mag-alala, lahat dito ay makakatanggap ng isa. Salamat sa inyong pagsusumikap. Ngayon, Assistant Chen. Salamat, Ginoong Fu. Salamat, Assistant Chen. Salamat, Ginoong Fu. Salamat, Assistant Chen. Sinabi ni Ginoong Fu na nakalaan na ang lahat ng regalo. Naibigay na sa inyo ni Binibining Lin ang kaparehong relo, kaya hindi na kayo makakatanggap ng isa pa. Oh, at isa pang bagay. Kapag nakuha na ninyo ang inyong regalo, siguraduhin i-post ito sa inyong feed ng social media at magbigay ng tamang pagpupugay kay Ginoong Fu. Sabi ni Ginoong Fu, basta't masaya kayong lahat dito. Sulit ang bawat sentimong ginastos niya. Ipopost ko na ito ngayon din. Mahal, ano ba ang ginagawa mo? Sinasadya mo bang ipahiya ako? Mahal,
Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Namimigay lang ako ng regalo sa mga tauhan. Ano ba ang pakialam mo? Ano? Dahil lang nagbigay ako ng ilang relo, nag-aalala ka na agad? Mahal, Sinabi ko sa'yo dati, pagdating sa pagtrato sa mga empleyado, dapat pantay-pantay ang lahat. Hindi mo dapat, pumili lang ng paborito. Mahal, talagang nagkamali ka ng pagkaunawa. May mga masasamang chismis sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Sinasabi na ako at Leo may espesyal na relasyon. Huwag kang maniwala sa kanila. Alam mo, ang klaseng tao ako. Ikaw ang nakakakilala sa akin. Siyempre alam ko, talagang kilala ko ikaw. Ikaw ay isang malamig, mapagmalayong CEO. Paano mo lang, papayagan ng kahit anong lalaki na hawakan ka. Pero, iba si Leo. Ang mukha niya lang. Pinag-iisipan mo siya araw-araw, diba? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Stella, ako, Victor Fu, ay hindi isang taong mapanlait. Pero kung may tao na palagi, nagnanais sa akin. At ipinagyabang pa sa social media, nakakainis talaga. Tama na. Sa huli, iniisip mo pa rin, hindi ako tapat sa'yo, di ba? Sige, simula ngayon, pwede kang sumunod sa akin. Panoorin mo ako. Tignan mo kung may ginawa ako, para lokohin ka. Hoy, ano ang pagmamadali? Hindi ko sinabi na nagdududa ako sa'yo. Ako lang, nagsasabi ng totoo. Mahal, pakiramdam ko may problema. Sa tiwala natin, ipapaliwanag ko sa'yo ng maayos. Mabuti, ipaliwanag mo sa akin ngayon. Bakit binigay mo sa akin ang pekeng relo, pero ang tunay ay binigay mo sa Leo? Talaga bang mas hindi importante ako sa'yo, kaysa sa empleyado mo? Kumusta ka na, mahal? Natatakot ka bang malaman ng mga tao, na pekeng relo ang ibinigay mo sa akin, pero ang tunay ang ibinigay mo kay Leo? Huwag kang mag-alala. Ako, si Victor Fu, ay hindi ganoong klaseng lalaki. Hindi ako magseselos sa ibang lalaki. Dahil lang sa isang walang kwentang alahas. Ginoong Lo, ang relong ibinigay sa iyo ng asawa ko, ay isang dekalidad na peke. Ang mga ibinibigay ko, ang tunay. Kung gusto mo ng isa, maaari mong dalhin ang iyo, at makipagpalit sa akin. Mahal, kailangan ko nang umalis. Ikaw na ang bahala dito. Ang ibang tao ay sobrang yabang. Wala siyang kalaban-laban. Hindi man lang alam ang lugar nila. Nangahas pang kalabanin si Ginoong Fu. Kung magpapatuloy sila sa pagiging walang hiya, palalayasin sila ni Ginoong Fu sa kumpanya. Hindi ba't sinabi ko sa iyo, dapat discreet ka sa mga ibinibigay ko sa iyo? Bakit mo ipinost sa feed ng social media mo? Ngayon, iisipin ng asawa ko na may namamagitan sa atin. binibining Lin. Masyado lang akong natuwa, kaya nakalimutan ko. Siyempre pa, ito ang unang regalo na ibinigay mo sa akin. Sobrang saya ko. Alam mo ba, kung paano ang mga chismis sa kumpanya, tungkol sa atin, at ipinost mo pa rin. Binibining Lin, naintindihan ko. Nahiya kita. Pupunta ako ngayon para humingi ng tawad kay Victor. Kahit ako'y suntupin o sigawan niya, o paluhurin at pagsamahan ako. Wala akong anumang reklamo. Pupunta na ako. Teka. Huwag na. Sa totoo lang, kasalanan ko rin ito. Wala itong kinalaman sa'yo. Ako na ang bahala. Binibining Lin, hindi ko talaga maintindihan. Regalo lang naman ang binigay mo, di ba? Ganon ba kalaki ang galit ni Victor? Hindi ba't napakapeti niya? At narinig ko na, mula nang ikasal kayo, palagi na lang siyang naghahanap ng mali sa'yo. May mga nagsasabi pa, na si Victor ang tunay na boss ng kumpanya. Isa ka lang puppet. Sinusunod mo lang lahat ng gusto niya, hindi ka man lang makapalag. Binibining Lin, kontento ka na bang? Ganito kanya pagmalupitan habang buhay. Tama na. Huwag na. Hindi siya ang nagpapatakbo ng kumpanya. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, habang nandito ako, hindi ko hahayaang apihin ka niya. Binibining Lin, salamat. Mula ngayon, asa na ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Naku, Victor, buti na lang, ikaw ang napangasawa ng anak ko. Dahil sa'yo, naging mataas ang estado ng pamilya namin. Napakabuti mong manugang. Nanay, hindi ka naman pumunta dito ngayon, para humingi ulit ng pera, di ba? Naku, anong klaseng salita yan? Namimiss ko lang ang aking manugang. Dumalaw lang ako. Hindi ba normal yon? Pero, kailangan ko nga ng kaunting pera ngayon. Hindi naman kalakihan. 3 milyong dolyar lang. Naku, Victor, alam kong mabait ka palagi sa akin. Hindi naman yan kalakihan, di ba? $3 milyong lang naman, di ba?
Naku, mahal, bakit ka umuwi? Hindi ba't nag-o-overtime ka sa kumpanya? Nanay, baka ang dahilan kung bakit umuwi ang anak mo ay dahil sa isang lalaki. Lalaki. Anong lalaki? Mahal, tungkol sa iyo at sa lalaking iyon. Bakit hindi tayo harapin ito sa harap ng iyong ina? Nanay, sa amin lang dalawa ito. Wala itong kinalaman sa iyo. Pwede bang mag-usap muna kami? Ano ba talaga ang nangyayari? Umalis ka. Naku, Mahal. Sa tingin ko may mga bagay, tayo, na kailangan pag-usapan ng malinaw. O lalo lang tayong magkakalayo. Hindi ba yan mismo ang gusto mo? Mahal, tumigil ka nga sa pagbibiro, hindi ba? Oo, binigyan nga kita ng pekeng relo. Pero hindi ba yan ang sinabi mo? Sabi mo ayaw mo ng mamahaling bagay. Kaya ako naman, ay sumunod lang sa gusto mo. Tama, wala talaga akong pakialam. Sa relo, ang importante sa akin ay, ang pagiging hindi angkop ni Liolo, at ang pagiging malapit sa asawa ko. Hindi ito tama. Hindi ba ako dapat magalit? Pwede bang tumigil ka sa paggulo? Magkasamahan lang kami ni Leo. Empleyado lang siya. Hindi yan ang iniisip mo. Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi mo? Ano ba ang problema? Bakit ba ganyan ka kay Liolo? At ayaw mong bitawan? Alam mo ba na? Dahil nagkamali ka sa kanya, uminom siya ng uminom magdamag. Nagkaroon ng biglaang pagdurugo sa tiyan. At nasa ospital pa rin hanggang ngayon. Nakakawa talaga siya. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Hindi ko siya ipinagtatanggol. Naaawa lang ako sa kanya. Isipin mo, bagong graduate lang siya, at sinusubukan mo siyang sir-on kahit saan. Hindi ba sobra na yun? Stella, ganun ka ba talaga ka-innocent? O nagpapanggap ka lang? Sasabihin ko sa'yo ulit. Hindi ko siya pinoprotektahan. Kung patuloy mong pag-iinitan siya, magagawa ko. Anong magagawa mo? Stella, makinig ka. Lahat ng meron ka at ng pamilya Lin, galing sa akin. Kasama na ang bahay na to. Stella, mag-asawa tayo. Gusto kong maging dalisay ang relasyon natin. Gusto kong tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Kung may gagawin ka man, para ipagkanulo ang relasyon natin. Ang kahihinatnan, alam mo yan. naku, ayos lang naman ang lahat kanina. Bakit nag-aaway kayo? Ang nangyayari sa amin, wala kang pakialam. Huwag kang makialam. Paano naging wala akong pakialam kung may mangyari sa inyo ni Victor? Kanino ako kukuha ng pera? Hoy, mahal, sabihin mo sa akin ng tahimik, yung lalaking binanggit ni Victor kanina. Ano nang nangyayari sa kanya? Sasabihin ko sa'yo ulit, wala talaga akong kinalaman sa kanya. Kaya tigilan mo na yan, okay? Naku, huwag kang magpanggap sa harap ng sarili mong ina. Binabalaan kita. Kung talagang may ginawa kang mali, kailangan mong putulin agad ang relasyon mo sa lalaking iyon. O itago mo ng maayos, para hindi malaman ni Victor. Naku, kung mahuli ka ni Victor ng harapan, wawakwak ang pamilya Lin. Nako, nanay, sasabihin ko sa'yo ulit. Huwag kang makinig sa kanya, nagsisinungaling lang siya sa'yo. Wala ka bang dignidad? Ha, yung pagsasalita mo, para bang ang tingin mo sa anak mo, hindi mabubuhay nang wala yung lalaking yun, o kung ano paman. Makinig ka. Dito sa bahay na to, ako ang may hawak. Ikaw, naku, Lahat ng artistang nilalagdaan natin, nagsisimula sa pinakamababa, magtrabaho. Simula bukas, tapos ka na sa pagre-record. Magtratrabaho ka na sa mababang uri ng trabaho. Mababang uri ng trabaho. Diretsong hinir ako ni Binibining Lin. Pagkatapos ko lang magtapos ng pag-aaral. Bilang espesyal na recruit, paano ako mapupunta sa mababang uri ng trabaho? Pagbalik ni Binibining Lin, ako mismo ang magtatanong sa kanya. So si Binibining Lin lang ang may say dito? Walang kwenta ang salita ko. Ito'y patakaran ng kumpanya, wala akong magagawa. O ano? Gusto mong magbitiw? At humanap ng mas magandang trabaho? Ginoong Few. Hindi ba't ito'y medyo mababa ang tama? Hindi makuha ang puso ng isang babae. Kaya pinag-initan mo ang isang taong walang kapangyarihan. Ganun ba yon? Nambubuli? Masyado kang mababa ang tingin sa akin. Kung gusto kitang guluhin, sandaan ang paraan ko. Bakit ako mag-aaksaya ng oras dito? Ang ginagawa ko ay tinuturuan ka ng leksyon sa pagiging patas. Sa ating kumpanya, maraming artistang mas magaling kaysa sayo. Ito lang. Dahil sa personal na paboritismo ni Binibining Lin, ikaw ay inilagay sa posisyong hindi mo naman karapat-dapat, at patas ba yun? Sa ibang mga awit sa kumpanyang ito, magtrabaho ka na.
Huwag mong kalimutang maglinis ng opisina ni Ginoong Fu mamaya. Gusto niyang malinis ito. Huwag kang mag-isip ng pagiging tamad. Nakita mo ba yon? Yan ang kapalit ng pagsalungat kay Ginoong Fu. Sinasadyang pang-akit pa kay Binibining Lin. Karapat-dapat lang sa kanya yon. Liu, anong nangyayari? Hindi ba't sinabi mong ikaw lang ang pakakasalan ni Binibining Lin? Paano ka napunta bilang janitor at walang sinumang tumitingin sa'yo? Malamang talagang abala lang si Binibining Lin. Hindi pa niya ito naasikaso. Victor Fu, maghintay ka lang. Pagbalik ni Binibining Lin, papanigan niya ako. At pagkatapos, papapuin kita sa tuhod at magsusori. Victor Fu, wala kang ibinibigay na pagpipilian sa akin. Aray! Aray! Ang binti ko, ang sakit talaga. May tao ba dyan? Tulungan niyo ako. Hoy, mahal. Nakabalik ka na. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ha? Ano ba talaga ang ginawa ni Leo? Para karapat-dapat sa ginawa mo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa ko? Anong nangyari kay Leo? Tigilan mo ang pagpapanggap. Huwag mong isiping hindi ko alam. Kamakailan, dahil sa akin at kay Leo, masama ang mood mo. Pinapalampas ko na ang paraan ng pananakit at pag-insulto mo sa kanya. Pero ngayon, lumampas ka na sa hangganan. Itinulak mo talaga siya, pababa ng hagdan. Hindi mo ba alam? Na nabali ang binti niya, sinira mo ang buhay niya. Sumobra ka na ngayon. Hindi ko ito mapapatawad sa iyo. Stella, ngayon ang anniversary ng kasal natin. Umuwi ka lang para harapin ako dahil sa isang taong katulad niya? Ganoon ba talaga ang halaga ko sa'yo? Sinabi mo sa opisina na pinatumba ko siya sa hagdan at nabali ang binti niya. Talagang pinaniwalaan mo yon? Victor, minamaliit mo siya. Ginawa mo siyang janitor sa opisina. Okay lang yun. Pero hindi mo siya dapat saktan. Bagong graduate lang siya sa kolehiyo. Ha, nabali ang binti niya. Ito, ano na ang kinabukasan niya? Paano mo naging ganito kabagsik? Sinabi ko sa'yo, hindi ko siya inapi. Sumusunod lang ako sa normal na patakaran ng opisina. Opisina, opisina. Sino pa sa opisina? Ang maglakas loob na target siya kundi ikaw. Victor, sa mga taong pinagsamahan natin. Sobrang disappointed ako sa'yo. Kung tama ang alala ko, ito ang unang pagkakataon mula nang ikasal tayo. Na nag-init ang ulo mo at nakipag-away sa akin ng ganito. At lahat yon ay para sa isang taong katulad niya. Tama na, ayoko na magsayang ng salita, makinig. Simula ngayon, dadalhin ko siya rito para tumira. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Hanggang sa lubusang gumaling siya. At ikaw, mag-aalaga sa kanya sa tabi ko, para magbayad sala sa ginawa mo. Hindi pwede. Sabihin ko sa'yo, hindi ko siya papapasok sa bahay ko. Pumili, siya o ako. Sige. Naiintindihan ko na. Sa paningin mo, hindi man lang ako kasing galing ni Leo, di ba? Victor, ang yabang-yabang mo nung inaapi mo siya. Hihingi lang naman ako ng paumanhin sa'yo. Ganoon ba? Ganoon ba kahirap yun? Bakit ako dapat humingi ng tawad sa bagay na hindi ko naman ginawa? Talagang wala kang katwiran. Sige. Kung aalis ka ngayon, huwag ka nang bumalik kailanman. Mula nung araw na yun, nagkaroon ng malamig na digmaan si Stella at ako. Ngayon, mahigit isang buwan na ang nakalipas nung huli kaming nagkita. Samantala, ang feed ng social media ni Leo ay lalong sumisigla. Parang, nagdedeklara siya ng gyera sa akin. Pagsasama-kasama si Binibining Lin, ikapitong gabi. Napakasarap na may kasama ka. Isang 3 araw, 2 gabing biyahe kasama si Binibining Lin. Patungong Morina ay nagsimula na. Naghanda si Binibining Lin ng espesyal na hapunan sa ilaw ng kandila. Pagdalo sa aking unang, mataas na lipunang gala kasama si Binibining Lin, binigyan ako ni Binibining Lin ng kasuotan na talagang gusto ko. Noon, ako ang kasama ni Stella. Ako ang kasama niya sa mga okasyon. Pero ngayon, ang taong nasa tabi niya ay napalitan na ng si Leo, na kamukhang kamukha ng kanyang unang pag-ibig.
Ang kasal na ito, panahon na para tapusin ito. Ginoong Fu, ngayon, si Leo, ang naging numero 1 artista ng kumpanya. Kapag natapos na ang kanyang pagsasanay, magkakaroon tayo ng fan meet and greet para sa kanyang opisyal na debut. Handa na ba ang papeles ng diborsyo? Lahat ng ari-arian sa pagitan ninyo ni Binibining Lin, mga stock at pondo, na kumpleto na natin ang paghahati-hati. Kapag pirmado na ito ni Binibining Lin, magkakabisa agad ang diborsyo. Stella, mukhang ang ating pagsasama ay sa wakas magwawakas na. Kapag nagsimula na ang press conference, may sorpresa ako para sa'yo. Sana, hindi ka masyadong mabigla. Stella, para sa ibang lalaki, ang tagal mo na akong kinukutya. At itinago mo pa sa akin, ang paghahanda ng meet and greet para sa kanya. Mukhang, ang pagsasama natin, ay talagang nagwakas na. Ngayon, hindi lang kita palalayain. May mas importante rin akong sasabihin sa iyo. Sana kayanin mo. Leo. Ang mga nandito ngayon ay mga malalaking tao sa industriya ng libangan ng lungsod ng Daungan. Pagkatapos ng meet and greet, ikakapitana kita sa kanila. Malaking tulong ito para sa magiging career mo. Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. At saka, kapag tumayo ka na para magsalita, huwag kang masyadong kabahan. Nandito lang ako, kailangan mo lang na lumabas at ipakita ang iyong galing. Binibining Lin, salamat. Kung hindi ka sana, sumipot sa tabi ko. Sa tingin ko, hindi ako abot sa puntong ito. Huwag mong sabihin iyan, magaling ka rin. Nagbigay lang ako ng kaunting tulong. Binibining Lin, hindi. Stella, alam ko ang nararamdaman mo. Sa totoo lang, ako. Mahal, nandito ka na rin. Nanay, Sino ang ginoong ito? nanay, ipakikilala ko siya sa iyo. Ito si, ang laging kong binabanggit sa iyo. Siya ang A-list na artista na binubuo ng aming kumpanya. Ang event ngayon ay kanyang meet and greet. Kumusta po, Ginang? Huwag mo akong tawaging ginang. Hindi kita kilala. Stella, ang mga nandito ngayon ay pawang, mga napakahalagang tao. Ikaw naghawakan ng kamay, kasama ang isang dayuhan. Napaka-emosyonado. Seryoso. Ikaw at si Victor ay ilang araw nang hindi nagpapansinan. Lunukin mo na lang ang pride mo at humingi ng tawad sa kanya. Asawa mo pa rin naman siya. Siya ang nagpagalit kay Leo, at hindi pa siya humihingi ng tawad kay Leo. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad? Kahit ano pa, tungkol sa bagay na ito, hindi ako si Suko. Ikaw, tama po, Ginang. Laging nagpapakumbaba si Binibining Lin kay Ginoong Fu. Napakahirap talaga ng pinagdadaanan niya, kaya pakiusap, huwag mo na siyang pilitin. Sino ang nagtanong ng opinyon mo? Nanay. Nanay. Ano po? Si Victor. Ginoong Lo, ikaw ang bida ng araw. Ang bituin ng hinaharap. Victor, nandito ka na. Akala ko, nag-aaway pa rin kayo ng anak ko. Malaking bagay para sa kumpanya, ang debut ng isang bagong artista. Kahit walang nag-imbita sa akin, pupunta pa rin ako. Hindi ba tama yon, Binibining Lin? Victor, tigilan mo ang panunukso. Alam kong dumating ka ngayon, at hindi ka talaga nandito para. Ipagdiwang ang debut ni Leo. Sige, nagiging selosa ka na naman, at nagkakamali ka na naman ng akala. Tama ka. Talagang hindi ako nandito para magdiwang. Pero, hindi iyon ang iniisip mo. Hindi ako nandito para gumawa ng gulo. Dumating ako ngayon, para sabihin sa lahat ng magandang balita. Anong magandang balita? Sabihin mo na. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat dito. Ako ay magiging ama na. Mahal, buntis ka. Buntis ka talaga? Ang ganda naman yan. Kailan ito nangyari? Anong pagbubuntis? Hindi ako. Impossible. Kasama ko si Binibining Lin araw-araw. Sa tabi niya, kung talagang buntis siya, paano ko hindi malalaman? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi buntis? Victor, ano naman tong tungkol sa pagiging ama mo? Eksakto. Talagang hindi buntis si Stella Lin. Pero, talagang magiging ama rin ako. Victor, pigilan mo iyan. Anong problema? Nanay, alam mo ba, ang gusto ko lang naman ay magkaanak. Pero, ang Stella mo ayaw, kaya wala akong magawa kundi humanap ng iba. Victor Fu. Lahat ng nandito ngayon ay mga kilalang tao. Pwede bang tumigil ka sa mga biro mo? Seryoso ako. Nung ikaw ay nasa labas at nagpapalamang kay Leo, ako ay nag-iisa sa bahay. Nalungkot at nagdusa ako, kaya kailangan kong humanap ng kasama. Kaya nga,
Victor. Ikaw. Naku naman. Victor Fu, tumahimik ka. Alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre alam ko. Anong problema? Hindi mo ba matanggap na nagluloko ang asawa mo? Victor, alam kong ginagawa mo ang lahat ng ito ngayon para lang galitin si Binibining Lin para mabawi siya, pero hindi mo pwedeng baliwalain ang reputasyon ng Lin Group. Away mag-asawa lang ito. Sino bang nagtanong sa'yo? Ay, sorry. Muntik ko nang makalimutan. Ikaw ang bida ngayon. Ang bituin ang hinaharap. Hindi ka na yung tao na batang bagong graduate ng kolehiyo at binabati kita. Malay mo, sa ilang araw, ikaw na ang maging bagong manugang ng pamilya Lin. Kaya pagkatapos ng lahat ng ito, galit ka pa rin sa nangyari sa ating dalawa. Victor, hayaan mong sabihin ko ulit sa'yo, magkasamahan lang kami, wala nang iba, at wala akong ginawa para saktan ka. Ganoon ba? Yung lalaking walang kinalaman, na lagi mong binabanggit, ay nagpo-post tungkol sa magandang relasyon ninyo, sa kanyang feed ng social media araw-araw. Hindi mo ba alam? Yung mga bagong kliyente ngayon, malamang hindi na nga ako maalala. Akala nila, asawa mo siya, at yun ang tawag mo, wala nang iba. Stella, totoo ba ang sinabi ni Victor? Sa buong panahong ito, kasama mo ba ang lalaking ito? Nanay, kasama ko nga siya, kamakailan lang, pero magkasamahan lang talaga. Kami, sa personal, hindi kami nag-uusap. Kami ay ganap na malinis. Ha? Ganoon ba? Ganap na malinis? Ha? Pinagtatanggol mo siya sa trabaho. Tinalikuran mo ako dahil sa kanya. At pinatira mo pa siya sa bahay natin. Para mapasaya siya, binigyan mo siya ng isang global limited edition na relo. At binigyan mo ako ng peke. At yun ang tawag mong malinis. Binibining Lin ay isa sa mga pinakamalaking pangalan sa Port City. Isang malaking manlalaro, pero binigyan niya ang sarili niyang asawa ng isang pekeng relo. Pero ang tunay ay ibinigay sa isang dayuhan. May kakaiba dito. Karaniwan, malamig na malamig si Binibining Lin sa lahat, maliban sa kanyang asawa. Wala siyang pakialam sa iba. Pero ngayon, bigla na lang. Matinding pinagtatanggol niya ang isang dayuhan. Sa palagay ko, ang relasyon nila ay talagang hindi normal. Kaya pala, si Leo, kakagraduate lang ng kolehiyo, ay nakakuha ng magandang simula at naglabas pa ng mga album. Si Binibining Lin pala, ang kumukontrol sa likod ng mga eksena. Mukhang si Binibining Lin ay talagang nabihag ng lalaking ito. At lubusang nahumaling, nanay, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Wala namang anuman sa pagitan namin ni Leo na kailangang ipaliwanag. Ano pang kailangang ipaliwanag? Kahit hindi pa sabihin ni Victor, malinaw na malinaw ang nakikita ko. Ang relasyon mo sa lalaking ito ay hindi nararapat. Mahal, bago pa magalit si Victor, kailangan mong humingi ng tawad kay Victor. At ituwid ito, at ipangako, na hindi ka na muling makikipagkita sa lalaking ito. Humingi ka na ng tawad, sige na. Victor, hindi ba natin ito mapag-uusapan? Sa bahay, sa harap ng lahat ng mga taong ito, pinapahiya mo ako, hindi ba? Sinasadya mo bang ilagay ako sa kahihiyan? Ha? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ikaw, Ano ang gusto kong gawin? Gusto ko lang malaman ng lahat kung ano talaga ang itsura ng malamig, saplada, at mapagkit na babaeng CEO sa totoong buhay, sa likod ng mga eksena. Stella, tigilan mo ang kakasatsat, bilisan mo, at humingi ng tawad kay Victor. Mabait si Victor, papatawarin ka niya. Wala akong ginawang mali. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Ako. Stella, hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Victor. Hindi ko inakala na ang relasyon natin ay magwawakas sa ganito. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ako kailanman gumawa ng anuman para pagtaksilan ka. Ikaw lang ang laging nasa isip ko. Stella, lahat ng ginawa mo, malinaw na nakita ko. Victor, sa tingin ko ay nagkakamali ka talaga. Sa pagitan ni Binibining Lin at sa akin, talagang walang mali siya. Tungkol sa insidente ng relo, talagang wala akong kaalam-alam. Lagi akong ipinagtatanggol ni Binibining Lin sa kumpanya, pero ito ay dahil lang sa pagpapahalaga niya sa aking talento. Ang oras na magkasama kami ni Binibining Lin sa kumpanya ay para lang talaga sa trabaho. Victor, alam kong makitid ang pag-isip mo. At madalas kang mag-isip ng wala sa lugar. Pero wala talaga akong nararamdaman. Para kay Binibining Lin, hindi kami kailanman lumampas sa hangganan. Victor, ano pa bang kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin? Alam mo, kasalanan mo kung bakit nasaktan si Leo. Nabali ang binti niya, at wala siyang masamang sinabi tungkol sa'yo. Pinilit pa nga niya akong makipag-ayos sa'yo. Isang lalaking kasing considerate niya. Bakit kailangan mong laging sirain siya? Binibining Lin, pigilan mo na ang pagtatalo kay Victor. Kung dahil talaga, sa akin, nagkakaproblema ang relasyon niyo. Aalis na ako sa kumpanya bukas, para ang mga bagay sa inyong dalawa ay bumalik na sa normal. Victor, narinig mo ba yun? Kahit na ganito ang nangyari, iniisip pa rin niya tayo. Hindi ba pwedeng maging mature ka naman tulad niya? Kahit minsan, pwedeng tumigil ka na sa paggulo. Ha ha ha, Leo, ang galing mo talagang magpanggap, no? Kaya naman pala, ganap na nabihag mo si Binibining Lin.
Sinasabi mong, tinulak kita sa hagdan, at nabali ang binti mo. Hindi mo pwedeng basta-basta magparatang ng ganyan. Oh, tama. Alam mo, ngayon, dinala ko ang isang matandang kaibigan mo. Mapapatunayan niyang wala akong kasalanan. Ginoong Gordon. Sino ang nagsabi sa iyong pumunta rito? Siyempre, nandito ako, para patunayan ito kay Ginoong Few. Leo, ang mga pakulo mo ay hindi makakapantay kay Ginoong Few. Iminumungkahi ko na humingi ka ng tawad kay Ginoong Few sa lalong madaling panahon. Napakabait ni Ginoong Few. Tiyak na patatawarin ka niya. Ikaw, Binibining Lin, patutunayan ko ito. Ang katotohanan na nabali ang binti ni Leo ay gawa-gawa lang niya mismo. Ang layunin ay para maawa ka sa kanya at makipaghiwalay ka kay Ginoong Few. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Binibining Lin, hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Dapat mong malaman, ang relasyon namin ni Leo sa kumpanya. Magkaibigan kami. Walang itinatago sa isa't isa sa kumpanya. Ako ang nakakaalam ng lahat tungkol sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, may ebidensya ako. Ebidensya. Anong nangyayari? Binibining Lin, nakikita mo na ba ngayon? Nakakunsabo sa likod mo si Liulu. Ganun talaga siyang klaseng lalaki. Sinusubukan niya, napalitan si Ginoong Few at maging asawa mo. Matagal na niyang binabalak ito, para lang sirain ang relasyon niyo. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit? Ano bang nagawa ko sa'yo? Leo, kung may sisisihin ka man, ang sarili mong pangit na pagpili ng kaibigan ang sisihin mo. Magkamukha kayo. Nang tinatawag mong mabyutang kapatid, ang ginawa ko lang ay konting panggigipit at isinumbong na niya ang lahat. Ginoong Few, tapos na po. Aalis na po ako. Stella, may iba ka pa bang gustong sabihin? Binibining Lin, hindi ko sinasadya na magsinungaling sa'yo. Walang hiya ka, kung hindi dahil sa'yo, ang aking mahal at aking manugang na lalaki, ay hindi sana nagkaganito. Papatayin kita. Nanay, tama na. Aray, Mahal, ginanyan ka niya, at sinira ang pagsasama ninyo, at ipagtatanggol mo pa siya. Nawawala na ba sa isip mo? alam kong nagsinungaling siya sa akin. Pero kapag nakikita ko ang mukha niya, hindi ko magawa na. Oh, talaga? Binibining Lin, lahat ng ginawa ko, para sa'yo, alam kong mahal mo rin ako, kaya bakit hindi tayo pwedeng magkasama? Leo Luo. Sa wakas, inamin mo na. Inaamin ko, in love ako kay Binibining Lin. Ano naman, maswerte ka lang sa pamilya. Anong karapatan mong hamakin ako, ni hindi mo nga karapat-dapat sa pagmamahal ni Binibining Lin. Kung patas ang laban, wala kang laban sa akin. Anong nagpapalakas ng loob mo? Hindi mo naman talaga iniisip na kung wala ako, pakakasalan ka ni Stella, di ba? Siyempre naman, palaging mabait sa akin si Binibining Lin. Kung wala ka, ako ang magiging asawa niya. Mukhang wala ka pa ring alam. Sige, hayaan mong sabihin ko sa'yo, alam mo ba, kung bakit napakabait sa'yo ni Binibining Lin? Dahil sa paningin niya. Kapalit ka lang. Tumigil ka, Victor. Kapalit. Binibining Lin. Ano ang ibig niyang sabihin sa kapalit? Huwag mo siyang pansinin. Hindi niya masabi. Ako ang magsasabi sa'yo. Maingat niyang pinili ka, mula mismo sa universidad. Inalagaan ka ng mabuti, at binigyan ng walang sawang pagmamahal. At bakit? Dahil kamukha mo, ang namatay niyang unang pag-ibig. Magkamukhang magkamukha. Sa tuwing nakikita niya ang mukha mo, naaalala niya ito. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya mabait sa'yo. Tama ba ako, Binibining Lin? Totoo ba ito? Ginamit mo ba talaga ako bilang kapalit kapag kasama mo ako? Ibang lalaki ba ang nasa isip mo? Hindi mo pa ba naalis, Leo? Ang pagmamahal niya sa'yo ay hiniram lang mula sa iba. Akala mo ba may tunay kang halaga? Bukod sa mukhang ito, ni hindi ka makapagbuo ng alyansa para tulungan siyang palawakin ang kumpanya. Wala kang koneksyon para tulungan siyang palawakin ang merkado. Wala kang malakas na background para magpakilala para sa kanya. Kung wala ang mukhang ito, wala ka. Pagkatapos ng lahat, ikaw lang ay isang malapit nang itapon na peke. Akala mo ba ang isang huwad ay may kahulugan para sa kanya? Tumigil ka na. Tigilan mo na. Ano ba ang nagawa ko sa'yo? Bakit mo ginagawa ito sa akin?
Ano, nasaktan ba kita? Ako yung tipo ng tao na may hinanakit at hindi ako naghihintay ng matagal para magbayaran. Leo, ngayon naiintindihan mo na kung bakit siya napakabait sa'yo. Pero ayaw niyang umakyat sa susunod na level, di ba? Kahit gaano ka kamukha ng unang pag-ibig niya. Hindi ka magiging siya. O kung iba ang sasabihin, kung wala ang mukhang ito, wala kang kwenta. Tama ba ako? Binibining Lin? Victor, ang yabang-yabang mo ngayon, no? Akala mo ba pag sinabi mo lahat sa akin, ay panalo ka na? Akala mo ba pag nalaman ko ang totoo, ay urong na ako? Ano kung kapalit lang ako? Gusto ko yon, okay, ang maging kapalit ng nakawala. Basta mahal niya ako sa puso niya, wala akong pakialam kung kanino siya nag-isip. Leo, hindi ko inakala na gagawin mo ang lahat para sa puso niya at bababa ka sa ganito. Kawawa ka naman. Ano kung kawawa ako? Ako ang mahal ngayon ni Binibining Lin, hindi ikaw. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kakalabanin para sa kanya. Itatapon ko siya sa'yo. Parang basura. Binibining Lin, narinig mo ba yon? Sabi ni Victor, Ibibigay ka niya sa akin, para magkasama na tayo, nang hayagan mo lang ngayon. bitawan mo ako. Malinaw na, ang sinabi ko sa'yo, ito na ang huling babala ko. Pansamantala lang ang relasyon natin. Huwag kang magmalaki. Victor, alam mo pala ang lahat ng ito, mula pa sa simula. Oo. Tama. Lagi kong naaalala ang aking unang pag-ibig, ang nakawala, hindi ko siya malimutan. Kaya tuwing nakikita ko si Leo, naiisip ko siya, ayoko siyang masaktan, lagi kong pinoprotektahan siya ng kusa. Mali ba ako? Pero mahal, wala talaga akong nararamdamang pag-ibig para sa kanya. Naniniwala ako sa'yo. Tama. Baka, wala ka talagang ginawa. Para pagtaksilan ako, pero ang pag-ibig at tiwala sa pagitan natin, matagal nang nawala yon. Handa na ang papeles ng diborsyo. Magdiborsyo na tayo. Tingnan mabuti kung paano hahatiin ang mga ari-arian. Pagkatapos ng lahat ng mga taong magkasama tayo, makukuha mo ang bawat sentimo na nararapat sa'yo. Ngayon, pumirma ka. Victor, ilang araw lang tayong nag-aaway. Kailangan ba talagang umabot sa paghihiwalay? Naku, Victor, ngayong malinaw na ang lahat. Lahat ng ito, gawa-gawa lang ng lalaking ito para magkagalit. Kayong dalawa, pwede pa kayong mag-ayos. Hindi na kailangan ang hiwalayan. Talaga. Nanay, tigilan mo na ang pagpapanggap. Alam kong hindi ka talaga natatakot na maghiwalay kami. Natatakot ka na kapag naghiwalay na kami, wala nang aasahan ng pamilya Lin. Sa totoo lang, lahat ng pag-aari ng pamilya Lin galing sa akin. Victor, paano mo nasabi yan sa nanay ko? Tigilan mo na. Pumirma ka na lang. Ayaw ko nang magsalita. Victor, hayaan mong linawin ko ito. Ayoko ng diborsyo. Tumigil ka na. Sige, ikaw ang bahala. Maghahain ako ng contested divorce. Sang-ayon ka man o hindi, ang kasal natin ay tapos na. Victor, bakit ba ganyan kakitigas ang ulo? Huwag mong sabihin na may iba ka ng gusto. Eksakto. May nakilala akong mahalaga sa akin. Nagtaksil ako sa'yo, kaya gusto ko ng diborsyo. Victor, niloloko mo ba ako? Dinadaya mo ako sa dahilang iyan. Ano ba ang pakay mo? Hindi kita dinadaya. Totoo, may nakilala ako. Marahil ay hindi mo alam ito. Habang tayo'y nag-aaway nitong mga nakaraang araw. Pinabantayan kita. Wala namang ibang babae sa paligid mo. Sino ba ang sinasabi mong gusto mo? Wala akong obligasyong magpaliwanag sa'yo. Personal na bagay. Sige. Gusto mo ng diborsyo, kunin mo. Pipirmahan ko. Sana hindi mo ito pagsisihan. Oh, mahal, ano ba ang pinagsasasabi mo? Hindi ka pwedeng magdiborsyo. Nanay, huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang lahat. Naku naman. Ngayong napirmahan na ang papeles ng diborsyo. Tapos na tayo. Hindi na kita gustong makita kailanman.
Oo nga pala. Ibibigay ko sa'yo ang apartment na binili ko. Pagkatapos ng lahat, nakikitira ka na sa ibang lalaki. Nakakadiri ito sa akin. Mahal, si Victor, ang pinagkukunan ng pera ng pamilya natin. At hiniwalayan mo pa siya. Ngayon kung ang kumpanya natin ay magkaproblema, wala nang tutulong sa atin. Nanay, sasabihin ko ulit sa'yo. Ako, si Stella, hindi ko kailangan ng lalaki. Ginagarantiya ko, sa loob ng 1 buwan. Babalik siya sa akin ng nagmamakaawa. Og. Galit lang siya ngayon. Kailangan lang nating magpanggap. Oo nga pala, Stella. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ako, si Victor Fu, hindi ganoon Cab 8. Alam ko, sa lahat ng taong magkasama tayo, napakaganda ng itsura natin. Pero, sa puso mo, hindi mo malilimutan ang iyong yumaong unang pag-ibig. Naintindihan at iginagalang ko ang nararamdaman mo. Patuloy akong nagsikap na magkaroon ng lugar sa puso mo. Pero noong dumating si Leo Lo, saka ko lang napagtanto. Nabulok na pala ang pagmamahalan natin, mula pa sa simula. Kaya, ang pinakamagandang paraan para makawala sa relasyong ito ay ang simulan muli. Ginoong Fu, narito ang mga financials ngayong period para sa company. Ang galing mo, sa loob lang ng ilang taon, napalago mo ang ating company at naging top 3 company sa Port City. Kung ako ang tatanong, noong ipinamahalo mo ang company sa dating asawa mo, sayang talaga ang talent mo. Sige, kailan ka natutong mag-sweet talk? By the way, Assistant Chen, sa susunod na buwan, mag-business trip ako. Kung may mangyari, tawagan mo lang ako. Ano yun? May iba pa? Ginoong Fu, may isang bagay na hindi ko sigurado kung dapat bang sabihin. Natatakot ako. Sa harap ko, walang bawal. Sige, sabihin mo. Mula nang mag-divorce kayo, ang dating asawa mo ay hinahanap ka. Ang buong bagay na ito ay kumalat sa buong Port City. Sabi nila, hinahabol niya ang ex niya para sa love. At nangangako na ibabalik ka. Hinahabol ang ex para sa love? Nasa labas siya, at patuloy na nagtatanong tungkol sa'yo. Natatakot ako na isang araw, kapag nakita ka niya talaga, maaaring may danger. Danger? Anong klaseng danger ang pwede sa akin? Besides, hindi ko kailanman ipinakita publiko ang identity ko o ang address ko. Paano niya ako mahahanap? Kahit na nakita niya ako, tapos na kami ngayon. Ano ang gagawin niya? May isa pang bagay. Ang ginang po ay patuloy na nag-uudyok sa iyo na magpakasal. Pero hindi siya makatawag sa iyo sa phone. Magpakasal? Hindi ko kailangang magpakasal. Pero ang ginang po ay nagsasabi, hindi ka dapat magpakasal magpakailanman dahil sa isang babae. Hiniling niya sa akin na tumulong sa paghahanap ng mga suitable matches para sa iyo. Gusto niyang makilala mo sila kapag may time ka. Sabihin mo lang sa mama ko na ang anak niya ay nasunog na sa marriage minsan. Hindi siya naghahanap ng pangalawa. Tungkol sa mga babae, pwede ko silang tanggapin o iwan. Pagdating sa mga babae, pwede ko silang tanggapin o iwan. Pwede mong sabihin yan sa harap ko, pero kung marinig yan ni Ginang Fu. Kahapon, tumawag ulit siya. Sabi sa susunod na linggo, dadalhin niya sina Miss Lee at Miss Zhang para magkasalubong kayo sa opisina. Kung magalit siya, hindi kakayanin ng maliit kong katawan. Hindi kakayanin? Akala mo hindi mo kakayanin? Ikaw pa rin ang bahala. Makinig ka. Kung hindi mo to aayusin. Say goodbye sa bonus mo sa susunod na buwan. Ginoong Fu, ang bigat naman yan. Sige, bumalik ka na sa trabaho. Sino ang hinahanap mo? May appointment ka ba? Nandito ako para makipagkita kay Victor. May importante akong pag-uusapan sa kanya. Pakiusap, sabihin mo lang na nandito ako. Gusto mong makita si Ginoong Fu. Kilala mo ba talaga siya? Mga importanteng tao, linggo ang hinihintay, para lang makausap siya ng saglit. Akala mo basta-basta ka na lang papasukin. Kailangan ko talagang makita siya. Pakiusap, papuntahin mo na ako. At may dala ka pang bata. Sa tingin ko, parang nanggugulo ka lang dito. Kailangan ko talagang kausapin siya tungkol sa isang napaka-importanteng bagay. Ilang salita lang, aalis na ako pagkatapos. Hindi ako mag-aabala ng matagal. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras namin. Umalis ka na riyan. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng seguridad. Huwag mong gawing pangit ito. Victor. Victor, alam kong nandyan ka. Lumabas ka riyan ngayon din. Ayun na, seguridad. Seguridad, halika riyan.
Ilabas niyo itong gulo-gulo sa lugar na ito. Huwag niyong hayaan na sirain ang imahe ng kumpanya. Ano ba ang ginagawa ninyo? Kung malaman ni Victor kung paano niyo ako tratuhin at ang kanyang anak, magsisisi kayo. Narinig mo ba ang sinabi niya? Sabi niya, ang batang iyon ay anak ng ating CEO. Nababaliw ka na ba? Hindi pa nga kasal ang ating CEO. Saan siya kukuha ng anak? Nangangailangan ka na ba talaga ng lalaki? Kumuha ng kung sinong bata at pumunta rito para humanap ng ama. Eksakto. Iba't ibang klaseng tao ang makikita mo ngayon. Gusto mong umangat sa buhay, ano? Kung gusto mong hanapin ang ama ng bata, huwag kang pumunta sa ang group of you. Hindi ba't sinisira mo lang ang reputasyon ng ating CA? Umalis ka na riyan, ngayon din. Tumigil ka sa paggulo, o hindi ako magiging mabait. Tigilan mo na ang pakikipagtalo sa kanya. Itapon mo na lang siya. Huwag niyong hayaan. Naguluhin ang trabaho ng lahat. Tumigil ka riyan. Teka. Ano bang ginagawa mo? Inupahan ka ng kumpanya para magpatupad ng kaayusan. Hindi para manakit ng mga tao. Assistant Chen, buti na lang nandito ka. Itong babae, ipinipilit niyang makita si Ginoong Fu. At nagkukwento siya ng kung ano-ano, sabi. Anak daw ito ni Ginoong Fu. Nag-aalala lang ako na baka magkagulo siya, kaya pinaalis ko siya ng seguridad. Ano? Anak daw ni Ginoong Fu ang batang ito? Sakto, araw-araw akong kinukulit ni Ginang Fu na humanap ng mapapangasawa para kay Ginoong Fu. Talagang napapanahon. Bigla na lang may dumating. May kasama pang bata. Kung magtatagumpay ito, siguradong pagbibigyan ako ni Ginang Fu. At si Ginoong Fu, hindi nakukupitan ng performance bonus ko. Sige, naiintindihan ko. Dito ka. Ginoong Fu, may napaka-importanteng bisita pong naghahanap sa inyo. Sigurado akong gusto niyong makilala siya. Wala akong nakatakdang appointment ngayon. Sabihin mo sa kanya, bukas na lang siya bumalik. O kaya, mag-set muna siya ng appointment sa secretary ko. Sandali, Ginoong Fu, iba po ang bisitang ito. Dapat po talaga niyo siyang makita. Oo, ikaw pala. Parang kilala kita. Familiar ka. Magwangli Hotel, kwarto 288. Isang taon na ang nakalipas, sa bisperas ng bagong taon, may naglagay sa akin ng droga. Halikan mo ako. Sigurado ka ba dyan? Sige, papunta na ako. Ikaw. Ikaw yung babae mula nung gabing yun. Ako yun. Pagkatapos nung gabing yun, nawala ka. Hinanap kita sa lahat ng lugar. Tapos nalaman kong buntis ako. Mag-isa kong pinanganak ang anak natin. Ngayon, pinipilit ako ng pamilya ko na magpakasal. Wala na akong ibang choice. Kaya nga ako pumunta sa'yo. Ginang Fu? Nakuha ko. Ginoong Fu, Ginang Fu ay nagpupumilit na bumalik ka sa lumang bahay ngayong gabi. O pupunta siya sa kumpanya para hanapin ka. Sige, naiintindihan ko. Nanay, ano ba to? Ano pa, ang pag-aasawa mo, syempre, ang lahat ng mga babae na pinili ko para sa'yo ay galing sa mga elite na pamilya sa Port City. Lahat sila ay isang magandang tugma para sa ating pamilya. At wala kang gusto kahit isa. Kahit magkita lang, hindi mo dapat lahatin ang mga babae dahil sa pagkakamali ng isa. Plano mong mag-single magpakailanman? Nanay, ang mga ipinakilala mo, wala akong gusto sa kanila. Walang saysayang makipagkita sa kanila. Kaya, huwag mo na itong pag-usapan. Ganon ba ang ginagawa ko? Ang pamilya Few ay ikaw lang ang magpapatuloy ng linya. Kung hindi ka mag-aasawa at magkakaroon ng anak, sino ang magmamana ng kumpanya? Sige, oo, ipinapangako ko sa'yo. Sa taong ito, mag-aasawa ako. Sinabi mo rin yan noong nakaraang taon. Hindi ako naniniwala. Kahit sino sa Port City ay pwede mong kunin. At lahat ay tinatanggihan mo.
Nanay, May anak na ako. Ang pamilya ko ay may tagapagmana na. ano ang sinabi mo? May anak ka? Ano ba ang nangyayari? May mga gagawin ako. Aalis ako. Pag-usapan natin ito mamaya. Pasaway ka. Ano ba? Nagbabato ka ng ganitong balita? Ipaliwanag mo bago ka umalis? Kailangan kong ipaimbestiga mo ang isang bagay. Alamin kung ang anak ko ay may nililigawan nitong huli. Kung may marinig ka, sabihin mo agad sa akin. Opo, Ginang po. Mahal, nakauwi ka na. Nasaan ang aking manugang na lalaki? Dinala mo ba siya sa bahay para sa akin? Nanay, tigilan mo na yan. Hindi na babalik ang Victor. Tapos, Naku, ano ang gagawin natin? Ang kumpanya natin ay nalulugi ng tuloy-tuloy sa loob ng mga taon. Kung hindi babalik si Victor, para tulungan tayo, panahon na lang ang hinihintay bago tuluyang mabangkarote. Ang pamilya Lin. nanay, hindi na ako gusto ng Victor, at nag-iisip ka pa rin sa lahat ng iyon. Nanay, ayaw na sa akin ni Victor, at nakakapit ka pa rin dyan. Kaya naman pala ang asawa ko, ay ayaw nang umuwi. Tingin mo lang sa kanya, ay gatasan mo. Sino bang gustong makitira sa ganyang klaseng tao? Paano mo ako masisisi dito? Si Victor ang asawa din. Ikaw ang nagpalaya sa kanya. Kung hindi dahil sa'yo, na laging nakakapit sa unang pag-ibig mo, na nahuhumaling kay Leo, magkakagulo kaya ang pamilya natin? Noong araw, namuhay ako ng marangya, nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Ngayon, napipilitan akong magtipid. Hindi pa kita sinisisi. Mabait na ko dun. Anong karapatan mong sisihin, Yay? Stella, nandito ka na. Namiss kita ng sobra. Binibining Lin, bakit mo ako palaging iniiwasan? Alam mo ba kung gaano kita kamiss? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Leo, isang linta ka. Bakit mo pinipilit ang anak ko? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang gusto mo? Ginang, hindi ko siya pinipilit. Mahal ko siya. Gusto ko siyang pakasalan. Ginang, maniwala ka po sa akin. Magtatrabaho ako ng mabuti at palalagwin ang kumpanya. Pahintulutan niyo po akong pakasalan siya. Umalis ka na. Leo, ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo? Ginamit lang kita, bilang kasangkapan. Hindi kita kailanman nagustuhan. Pwede bang tumigil ka na, sa pagiging palaging nandyan? Ni isang salita ayaw mo nang sabihin. Sa akin na yon, tapos na kayo ni Victor. Nang tuluyan, bakit hindi na lang tayo? Mag-umpisa ulit? Nag-aalala ka ba na tsismisan ka ng mga tao sa kumpanya? Pwede akong mag-resign ngayon din. Basta't makasama kita, gagawin ko ang lahat. Sa puso ko. Si Victor lang ang nasa puso ko. Pero matagal na siyang tumigil magmahal sa'yo. Ginagamit lang niya ang pagmamahal mo sa kanya. Para pagdusahan ka, para paglaruan ka. Bakit hindi mo makita yon? Sa buong mundo, tanging ako lang ang tunay na nagmamalasakit sa'yo. Ako lang. Alam ko yan. Ito ang utang ko sa kanya. Ito ang parusa sa akin. Ikaw at si Victor ay hindi naman talaga umibigan, kaya bakit ngayong magkahiwalay na kayo? Parang kadena ang pakiramdam, hindi ginhawa. Makinig ka. Hindi ko kailanman iiwan si Victor. Sumuko ka na lang, sa pagpapakasal sa akin. Pakakasalan ko ulit siya. Pero hindi ko talaga maintindihan. Bakit? Bakit mo ba gagawin ito? Gugugulin mo ang buong buhay mo, kasama ang isang taong hindi ka nagmamahal. Hindi mo ba nakikita kung gaano yan kahabag-habag? Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Ako, si Stella, sa buong mundo, iisa lang ang lalaking karapat-dapat maging asawa ko. Siya lang ang makakapagpaiwan sa akin, sa tabi niya. Wala ako kung wala siya. Ang meron kami ay hindi isang simpleng romansa. Naiintindihan mo ba yan? Pero Stella, pwede tayong magsama, alam mo, magbuo ng pamilya. Ano ang kulang sa akin? Kumpara kay Victor, magpakasal tayo. At saka, magkaanak, maaari tayong maging isang perpektong pamilya ng tatlo at mabuhay ng maligaya magpakailanman. Pangako ko sa'yo, hindi ako magiging mas masahol kaysa kay Victor. Hindi kita kailanman iwan, tulad ng ginawa ni Victor. Maliban sa'yo, wala akong kailangan kahit ano paman. Tama na, kailangan ko pa bang linawin ng husto? Alam mo ba talaga kung bakit ayaw kong makasama ka? Dahil hindi ka karapat-dapat. Nakipag-date ako sa una kong minahal, dahil siya ang nakawala. Kasama ko si Victor, dahil kaya niya akong gawing matagumpay. Ikaw naman. Bukod sa mukha mong, kamukha ng una kong minahal, ano pa ang silbi mo? Sa paningin ko, Isang maliit na laruan ka lang, wala ka. Mula ngayon, tanggal ka na sa kumpanya. Tingnan natin kung paano mo ako guluhin ngayon. kaya pala sa lahat ng panahon. Sa puso mo, isa lang akong walang kwentang lalaki. Kaya kasinungalingan pala ang lahat. Kasinungalingan ang lahat. Binibining Cho, nandito na naman po kayo para sa home cooked meal para kay Ginoong Fu. Ang galing-galing ninyong magluto. Si Ginoong Fu po, mas maayos na po ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Nako, sobra naman po kayo, Assistant Chen. Simpleng lutong bahay lang po. Sobrang sipag kasi magtrabaho ni Victor. Madalas nakakalimutan niyang kumain.
Kaya ako, nag-extra portion na lang po ako. Ginataang kamote at lugaw po. Mabuti po sa tiyan. Sige na po, tikman nyo. Kung nagustuhan nyo ang lasa. Binibining Chu. Nako, hindi naman po dapat. Abala na po kayo sa pag-aalaga kay Ginoong Fu at kay Andy. Pero naisip nyo pa rin po ako. Kunin mo na. Sige, kunin mo na. Mas masarap ang luto ni Charlotte kaysa sa kainan sa kumpanya. Sige. Ang lambot at ang sarap-sarap ng lugaw na ito. Binibining Chu, sa galing nyo pong magluto. Madali lang po, magtayo ng sarili niyong maliit na restoran. Binibining Chu, ang bait-bait ninyo po. Bahagi lang po yan ng trabaho ko. Bukod pa riyan, noong panahon na yon, nang makita ko ang mga katangian ni Andy, agad kong naisip, kamukha niya si Ginoong Fu. Noong bata pa siya, walang duda. Sa totoo lang, Binibining Chu, kayo po at ni Ginoong Fu, talagang para sa isa't isa. Nagkita kayo noong bisperas ng bagong taon, isang taon na ang nakalipas. At ngayon, narito kayo kasama si Andy para hanapin siya. Para lang, galing sa isang teleserye. Kung malaman ito ni Ginang Fu, tiyak na ituturing ka niya, na parang mahalagang kayamanan. Hindi ko inakala, magkakaganoon pala ang pagkakataon. Pumunta ako rito para hanapin si Victor, dahil gusto kong mabigyan si Andy, ng kumpletong pamilya. Huwag kayong mag-alala, Binibining Chu. Nandito naman ako. Garantiya kong tutulungan ko kayo, na maakit si Ginang Fu. Ilang panahon na niyang inaasam, na magpakasal na si Ginoong Fu. Ngayon, hindi lang siya may asawa, may malusog na sanggol na lalaki pa. Kung malaman niya ito, sobrang sasaya siya. Pasaway ka, kailan ka pa naging ganito kagaling mang-akit? Nag-a-aspire ka ba ng promotion? Hindi importante ang promotion. Gusto ko lang na makita si Ginoong Fu na masaya. Napakagandang tao po ni Binibining Chu. Siya ang perpektong kapareha para kay Ginoong Fu. Kayo pong dalawa at si Andy ay isang perpektong pamilya ng tatlo. Oo nga pala, tungkol kay Ginoong Lee, may balita na ba? Wala pa po. May problema ba ang kumpanya nitong mga nakaraang araw? Kung may mga problema kayo, sabihin nyo lang. Baka sakaling matulungan ko. Anong sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, makatutulong ako. Hey! Oh, Binibining Chu, ayokong maging killjoy. Pero ang ganitong klaseng negosyo, hindi ito masosolusyonan ng mabuting hangarin lamang. Kung ito'y nagpapahirap kay Ginoong Fu, kami pong mga ordinaryong tao ay hindi dapat makialam, makakasagabal lang kami. Assistant Chen, bantayan mo ang iyong sinasabi. Ginoong Fu, hindi yon ang ibig kong sabihin. Sa tingin ko lang po, si Binibining Chu ay hindi kailangang makisangkot sa mga komplikadong bagay na ito. Mas mabuti pa kung mag-focus na lang siya sa pag-aalaga sa inyo at kay Andy. Bukod pa riyan, ang partnership sa ganitong antas ay hindi basta-basta matutulungan dahil lang gusto mo. Si Binibining Chu ay maaaring hindi nauunawaan ang mga detalye. Charlotte, tungkol sa mga bagay-bagay sa kumpanya nitong mga nakaraang araw, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kaya ko itong hawakan. Oo nga pala, Victor. Sa ilang araw, magiging birthday na ni Andy. Dapat ba tayong magkaroon ng tamang pagdiriwang? Pasensya na, ang mga gawain sa kumpanya ay nagsisiksikan itong mga nakaraang araw. Nakalimutan ko na, ng tuluyan. Oo nga pala, Assistant Chen, pagdating ng panahon, anyayahan mo ang lahat mula sa kumpanya. Tipunin mo silang lahat, magkaroon tayo ng masayang pagdiriwang. Sige. Ginoong Fu, may masamang nangyari. Ano yon? Ano ang nangyari? Anong nangyayari? Anong nangyari? Hindi rin namin alam. Hindi namin alam kung anong nangyayari. Ang mga investor natin, bigla ang nagbabawi ng lahat ng kanilang pera. Lalo na, yung puhunan na inilagay ni Ginoong Lee, yung 10 milyong dolyar. Kinukuha rin niya yon. Anong sinabi mo? Nasaan ngayon si Ginoong Lee? Nasa lobby siya sa baba. Tara na. Ginoong Fu, dumating ka rin. Ang tagal naming naghintay. Ginoong Lee. Stella, anong ginagawa mo kasama niya? Pinapabawi ko ang puhunan ni Ginoong Lee. At ako ang sisigat sa lahat ng kanyang pagkawala. At hindi lang iyon, ibibigay ko ang bawat share mula sa aking kumpanya sa kanya. Masyado kang mabait. Stella, anong ibig sabihin nito? Ano sa palagay mo ang ibig sabihin nito? Hindi ba ito malinaw na malinaw para sa iyo? Gusto kitang sirain. Alam kong, ang kumpanya mo ay nahihirapan nitong mga nakaraang araw. Tama ba ako kung hindi mo makuha ang pondong ito sa tamang oras? Hindi mo nga maibabayad ang iyong mga tauhan. Stella, nababaliw ka na ba? Ibibigay mo ang buong yaman ng pamilya mo sa ibang tao para lang sirain ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit? Para mabawi kita, Victor. Victor, alam ko, marami akong problema. Nakakapit ako sa una kong pag-ibig, pero binago ko na lahat yon. Hindi ba pwede? Bumalik ka sa akin, pakiusap.
Ginoong Fu, huwag kang maging walang puso. Ibig kong sabihin, sobrang tapat ni Binibining Lin. Naaapektuhan ako. Bakit hindi mo siya patawarin? Victor, sandali, hindi. Mahal. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para sa iyo, isinuko ko lahat. Hindi ba sapat yun para ipakita ang pagiging devoted ko sa iyo? Napag-isipan ko na, kung talagang, anak mo si Andy, wala akong problema, maaari ko siyang ituring, bilang sarili ko, magiging mabuti ako sa kanya. Victor, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, hindi mo gustong, ang kumpanya na pinaghirapan mong buo, maging wala, di ba? Stella Lin, hindi ko inakala na sa loob lang ng isang taon, naging napakawalang hiya ka. Nakikiusap ka sa akin, o nagbabanta ka? Nakikiusap ka ba sa akin, o pinipilit mo ako? Pakasalan mo na lang ulit ako. Kahit gaano pa ito kaloko, gagawin ko. Victor, mahal na mahal kita talaga. Please, bumalik ka lang sa akin, okay? Ang kapal ng mukha mo. Alam mo kung gaano kahirap pinagdaanan ni Ginoong Fu para maitayo ang kumpanyang ito mula sa wala, at ganito ka magpumilit sa kanya? Pag-ibig ba ang tawag mo dito? Tumahimik ka, wala kang pakialam dito. Ang sitwasyon namin ni Victor ngayon, ay dahil din sa'yo, di ba, ikaw? Huwag na. Huwag mo nang patulan ng tulad niya, sayang lang ang oras. Victor. Oras na para pumili. Pakasalan mo ulit ako at bumalik ka. O panoorin mong mawala sa iyo, ang lahat ng pinaghirapan mo. Ginoong Fu, Hindi naman dapat mahirap ang pagpili. dati tayong mag-asawa, magbati na kayo. Anong mag-asawa? Ang nagtatanim ng galit? Ginoong Fu, patawarin mo na si Binibining Lin. Ginoong Fu, May pumasok lang na pera, na 30 milyong piso. Ano? Ito, sino ang nagpadala nito? Sino ang naglipat nito? Hindi rin ako sigurado. Anonymous transfer lang iyon. Imposible yan. Sa Port City, bukod sa akin. Sino pa ang may ganitong kalalim na bulsa? ako yun. Victor, nakuha mo na ang pera, di ba? Kung kulang pa, pwede pa akong maglipat ng dagdag. Ikaw? Ikaw ba ang nagsasabi? Ikaw ang naglipat? Di ba sinabi ko sa'yo, kapag may problema ka, pwede kang magsabi sa akin, kaya ko talagang tumulong. Ikaw lang ay isang may bahay, saan ka nakakuha ng ganito karaming pera? Sa itsura mo. Malamang di mo pa kayang ipunin, 10,000 piso. Ako, si Charlotte Cho, hindi nagbibiro. 30 milyong piso ay maliit na halaga lang, para sa akin. Maliit na halaga. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Ginoong Lee. Huwag kang makinig sa kanya. Nangloloko lang siya sa atin. Huwag kang mahulog sa bitag niya. Ginoong Lee, pinapayuhan kitang putulin ang ugnayan sa mga taong katulad niya, nang mas maaga kaysa sa huli. Mag-ingat ka at baka masunog ka. Sino ka ba? Inaatasan mo ako ng ganyan? Binibining Cho. Ano ang ginagawa mo rito? Binibining Cho. Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Alam mo naman, na may anak akong lalaki. Sa ama ng anak ko ang kumpanyang ito. Kaya ano sa palagay mo ang ginagawa ko rito? Ginoong Lee. Sino ba talaga siya? Bakit ka natatakot ng ganyan sa kanya? Bulag ka ba? Galing siya sa Kamara ng Komersyo ng Lungsod ng Daungan. Anak siya ni Chairman Cho. Binibining Cho. Kung hahamunin mo siya, wala na tayong kinabukasan sa Lungsod ng Daungan. Ang Kamara ng Komersyo ng Lungsod ng Daungan. Pasensya na, itinago ko ito sa'yo sa lahat ng panahong ito. Hindi ko nagawang sabihin sa'yo kung sino talaga ako. Alam ko na, marunong kang magluto ng pagkain mula sa iba't ibang bansa. Palagi kong naiisip na may kakaiba. Ginoong Fu, may hinala ka na? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ngayon, tingnan mo ang nagawa mo sa akin. Victor, wala ka bang kahit kaunting pagtataka tungkol sa kung sino ako? Bakit ako matataka? Mahal kita. Hindi ang mga koneksyon ng pamilya mo. Pero, para sa araw na ito, salamat. Kung hindi, wala akong perang ipambabayad sa mga empleyado. Victor, kaya nga ako'y hiniwalayan mo, at ginawa mo yun ng walang pag-aalinlangan. Kaya pala, nagpapakalapit ka ng palihim, sa Kamara ng Komersyo ng Lungsod ng Daungan. Sinabi mo na materyalista ako, na umangat ako, sa pamamagitan ng pagdikit sa iba. Ikaw. Hindi ba't ginagawa mo rin ang parehong bagay?
Mali ang pagkakaintindi mo. Ang pagkikita ko kay Victor ay talagang hindi sinasadya. Bukod pa, ang Victor ay palaging nakapag-isa at independyente. Hindi niya kailangang umasa sa iba. Hindi niya kailangang umasa sa iba. Talaga. Nag-usap kayong dalawa sa likod ko at nagkaroon ng anak ng palihim. Kaya nga hindi mo gustong bumalik sa akin, mga magsing irog. Sabihin mo sa akin. Eksaktong kailan nagsimula kayong magtago-tago? Tumahimik ka. Iminumungkahi kong bantayan mo ang iyong pananalita. Ang bata ay talagang akin at ni Charlotte, pero siya ay nabuo bago tayo naghiwalay. Noong panahon, wala akong ideya. Nalaman ko lang, kamakailan. Talaga bang inaasahan mo ako? Napaniwalaan iyan ngayon. Paniwalaan mo o hindi, ang Victor ay nagsasabi ng totoo. Ako ang nagdala ng bata, sa Victor kamakailan. Hindi niya alam ang tungkol sa bata bago iyon. Mayroon ako patunay, hindi ako tumitingin. Peke talaga yan, siguradong ginawa mo yan. Nagtutulungan kayong lahat para lokohin ako, di ba? Stella, hindi yan takot kang tumingin. Dahil sa puso mo, naiintindihan mo, na totoo ang lahat ng ito. Ayaw mo lang. Aminin. Victor. Victor, hindi ako makapaniwala, 3 taon na tayong kasal. Hindi mo gagawin to sa akin, di ba? Wala na akong anuman ngayon, wala talaga. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Wala. Hindi naman. Meron ka pa namang. Si Leo. Napakatapat niya sa'yo. At, may mukha pa siyang, kamukhang kamukha ng unang pag-ibig mo. Para sa'yo. Siya ang, mas bagay na makasama habang buhay. Pinalayas ko na si Leo. Stella. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit kailangan mong laging sakta ng mga taong nagmamahal sa'yo? Kahit na si Leo ay nagseselos at kinamumuhian ako at sumasalungat sa akin sa lahat ng pagkakataon. Pero nakikita ko na tunay ang pagmamahal niya sa'yo. At pinalayas mo talaga siya? Ano ba talaga ang gusto mo? Narinig mo na ba ang kasabihan? Kapag may gustong makuha ang lahat, sa huli, siya ang napapawi. Stella. Sa totoo lang. Mula pa sa simula, kung alam ko lang, na nakakapit pa rin sa unang pag-ibig mo. Hindi na sana ako nakipag-isa sa'yo. Noong una, naisip ko talaga, na makasama ka habang buhay. Pero simula nang ikaw at si Leo, ay patuloy na pinagtatapakan ng dignidad ko, ng paulit-ulit. Ang pagmamahal ko sa'yo, ay ganap nang naubos. Kung may bagay na nasira, sira na talaga. Gaano man kalaki ang pagsisikap mong ayusin, hindi na ito magiging tulad ng dati. May karapatan ka na habulin ang tunay mong minamahal. Pero hindi mo dapat kumapit sa unang pag-ibig mo. Habang gusto mo pa rin na manatili ako sa tabi mo, masaya sa init ng tahanan. Sa pagitan natin. Tapos na talaga. Sana. Hindi na tayo magkita pa sa buhay na ito. Samahan mo siya palabas. Victor. Victor, huwag mo akong iwan. Victor. Nanay. Leo, anong problema? Mahal, nakauwi ka. Gutom. Gusto mo bang ipagluto ko? Simula nung araw na, ganito na ang kanyang pag-ugali. Naniniwala siyang ikaw ang kanyang napangasawa at hindi siya tumitigil sa pagtawag sa iyong pangalan. Hindi namin mapapaalis siya kahit anong gawin namin. Anak, talagang nawala sa sarili siya. Oras na para kumain. Mahal, ayaw kong kumain. Sige na, kumain ka. Pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Ang pagiging makasarili ko, ang nagdala sa iyo sa ganitong kalagayan. Tama si Victor. Ako ang tunay na masama. Nasaktan ko ang 2 lalaki, na pinakamahal ako. Lahat ng nangyari sa akin, sarili kong kasalanan. Nanay. Pagkatapos nito, ipagbili mo ang bahay natin. Dapat ito ay sapat para sa mga utang ng kumpanya.
Pagkatapos, dadalhin natin si Leo sa ospital. Aalagaan ko siya habang buhay. Mahal, Oras na para bayaran ko ang mga utang ko. mahal. Anak, Charlotte. Ganito na kalaki ang anak mo. Kailan kayo ikakasal? Gaano na kayo katagal? Nanay, personal na bagay sa amin ang pag-aasawa. Hindi naman kailangang magmadali. Hindi pwedeng ganoon. Bahagi na ng pamilya Fu si Charlotte. Aking mahal na manugang na babae. Hindi ito bagay na pwedeng basta-bastang tratuhin. Bigyan mo kami ng petsa. Malaking pangyayari ito para sa pamilya Fu. Alam kong sabik ka. Sabik din ako. Pero kailangan pa rin nating maghintay. Dahil nasusubok pa ako sa probasayon. Kailangan kong patunayan kay Charlotte na ako'y lalaking mapagkakatiwalaan niya. Na kaya kong maging mabuting asawa sa kanya at mabuting ama para kay Andy. Kaya, kailangan ko pa rin patunayan ang sarili ko. Parang ang sama-sama ko pang pakinggan.